Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw kaagapay, magandang tanghali, magandang umaga at magandang gabi sa lahat po ng mga naka-tune in na po sa ating Heartline Friday episode dito po sa Pilipinas. Gabi na po, kaya magandang gabi po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At ito naman po si Kuya Pilo, ang inyong kasama din kaagapay dito sa Heartline Friday Night Edition. Magandang gabi at mainit na naglalagablab na panahon. Pero Lord, thank you very much for everything that we have. At ito ay pagpapala na rin dahil iba naman ang pakiramdam kapag hindi ka makaligo sa lamig. Oo. Ano mas gusto mo? Masarap maligo pag mainit. Kamusta kayo? And kamusta ka, Ate Jo? Mabuti naman po. The Lord is always good at all the time. At ano man po ang season, talagang nakikita natin yung kabutihan at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Definitely. Ang sarap ng pakiramdam na naka-alert level 1. Balita ako magiging alert level 0 next month. Yun nga yung ipinopropose na At kung ano man po yung maging level, lagi naman pong nasa top level yung love sa atin ng Diyos. Amen. Top level yan. Kahit magtaas at magmahal, pag-ibig hindi yung pagmamahal ng gas, kundi yung pagmamahal sa Panginoon. Matindi yung level ng gasolina ngayon Oo nga Alam mo, pinapanalangin natin na magkaroon ng katiwasayan sa mga iba't ibang parte ng mundo. Dahil di mo akalain, kahit malayo sila, naapektuhan tayo, no? Yan lang, maski dito, naramdam natin doon sa presyo ng gasolina. Pero, hari naman maging maiksi lamang yung labanan na iyon sa Ukraine at sa Russia. Hari nawa ay magkaroon ng pagtatagpo ang kanilang talks, kanilang usapan. At talaga, maraming mga issue lumalaki na lang dahil sa sa patuloy na labanan, no? Kauman, Kuya Pilo, yung araw-araw na pakikibaka, nakakapagod rin naman yan at nakakainit ng ulo. Kaya ipanalangin po natin lalo't higit yung mga tao, di lang po yung mga kababayan natin sa Ukraine, pati po sa Russia. Kasi lalo na po yung mga civilian, sila po yung highly affected, yung kanilang mga pamumuhay. And wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon. Kaya po sama-sama po tayong manalangin para sa kalagayan po na ito. At Kuya Pilo, kung parang mahihiya naman tayo sigurong magreklamo na sa buhay, lalo na kung nakikita natin yung mga kababayan natin sa Ukraine, hindi naman lihim yan, lalo na may Facebook ngayon, nakikita natin yung mga situation nila, mga nakatatanda, mga bata. Pag may pagkakataon sa buhay natin na gusto na nating magreklamo, tingnan natin sila, yung kalagayan nila, at makikita po ninyo na higit po tayong pinagpala. Totoo po yan. Ang ating pagkakataon ngayon sa bansa natin, hindi tayo persecuted church. Hindi tayo nasa giyera. Hindi rin tayo na yung tipong mga kinakaladkad o tinitira ng pinapaalis sa bahay, no? Yes. Ari nawa doon sa mga kababayan natin na kahit nasalanta tayo ng mabagyo at alam nyo, sinanay tayo ng Panginoon na maging matibay at matatag, maging resilient sa ating kalagayan. These things are blessings from the Lord and we acknowledge that. Amen. We'll still get ready for other things. Hari nawa, pray for rain also dahil kailangan din natin ng ulan. Answered prayer na kasi sunod-sunod na rin ang pag-ulan .
O talaga? Oo, Hindi dito sa napapansin. amin. Parang Masarap dyan lang tulog yata. mo. Masarap tulog mo, kuya. Gabi ka umulan. Hindi ka napapansin. Oo, lately may mga pag-ulan na. Kasi sa Oh, rooftop namin, pag aakyat mo, normally tuyo yun eh. Pero pag umulan, alam mong basa. Kaya ah, salamat sa Diyos sa pang-araw-araw niya na biyaya At syempre naman Kuya Pilo, di naman natin maaalis yung may mga tao talagang may mga concern sa buhay. Kaya yeah. naman po narito ang Heartline. Araw-araw po ninyong napapakinggan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Hindi po tayo tumigil kahit po noong kasagsagan ng pandemya. Pandemic, yeah. Talagang the Lord has He sees us through. Tama Yeah. ba yun? Oo, tayo ay nasusubaybayan ng Panginoon. Oo. Tayo. Sinisigurong tayo ay makakaahon din. At Dapat, ang yeah. pagsasahimpapawid po ng FEBC, yan po ay patunay na kasama po natin ang Panginoon. May mga Amen. mahirap man po na mga pagsubok, ay kagaya po ng sinabi ng Diyos kay Moses nung nagrereklamo na naman yung mga Israelita dahil ang gusto nila pala ay kumain na ng karne. Miss na nila yung karne. Ang sagot ng Diyos kay Moses, wala ba Okay. akong hindi kayang gawin? Oo. Well, Okay. tungkol na rin naman sa mga damdamin ninyo. Andito kami at makikinig. Sige nga, Ate Jo. Eto na. Eto Opo, na. unahin na natin to Kuya Pilo kasi tama yung tanong niya bubukas na ang bansa at nasanay na raw siya na mag-work from home for 2 years. Ngayon ay pinababalik na po sila sa office. Oo. At nung pinababalik na po sila sa office ay it made him realize the value of working from home. Mm-hmm. At nagpaplano na po siya na umalis sa trabaho. Bagamat gustong-gusto niya yung trabaho, kaya lang yung priority niya ay parang tumaas yung priority niya para sa pamilya niya now that his children are growing up. Mm-hmm. Ano po ba ang maaari niyang gawin to address this concern? Nagkakaroon na rin po kasi siya ng anxiety. Yes. So, Ay ama ng tahanan. madami nga ang nagkakaroon ng transition anxiety. Sabihin, nagbabago na kasi uli. Parang hindi na sanay. So, nakaka-anxious yung pagbabago. Transition anxiety pala tawag doon. Oo, sabihin, para din lang siyang situational anxiety. Mm. Nawawala din naman yan kapag lumipas na yung balakid na iyong nararamdaman. So, patulad ng COVID, anxious ka nung COVID. Pero nung nawala na yung COVID, umayos, bumalik din naman. Ngayon, yun yung isa sa mga maasahan natin dahil makakapag-adjust naman tayo kung ano yung mangyari. Pero ang pinakamahalagang konsiderasyon dito, ma'am, ay yung ano ho ba yung pagtimbang ninyo sa kasalukuyan? Dahil dalawang mahirap timbangin na bagay. Yung isa, pamilya. Yung isa, trabaho. Parehong kailangan para magkaroon ng matiwasay na kalagayan sa inyong lugar. Siyempre, mahirap naman na asikasuhin ng pamilya, wala kang trabaho, wala kayong panggasto, so pagkukunan ng pagkakakitaan. At totoo, sabi nyo, mahirap din yung trabaho dahil pagka mahirap yung trabaho at naaalala mo yung halaga ng iyong pamilya, di ba? Pero meron naman pagkakataon na titingnan natin, noon naman, bago mag-pandemic, kaya naman eh. Naasikaso naman ang mga pamilya, bagamat hindi as intense as during the pandemic. Somehow, doon ka kakapit sa Panginoon sa biyaya niya na kung alin man ang mapili mo ay tawag doon, saluhin ng Panginoon yung mga hindi mo kakayanin, yung mga hindi mo magagawa na uli. So dahil papasok ka na uli sa trabaho, kailangan mo rin yun. Meron kang mga bagay sa sakripisyo, kakapit ka sa Panginoon para iyon ay saluhin. At sinasalo naman talaga ng Diyos. Noon pa man, nung bago pang pandemic, gano'n na yan ang nangyayari. So, kung sa palagay mo ay mahal mo rin naman ang iyong trabaho,
hanggat maaari, huwag mawawala ang kahit alin. Gain as much as you can. Don't lose anything. Don't lose your job. Don't lose the family. It can be done. Doon sa mga pagkakataon na hindi kaya yung pareho, tatakpan at pupunuin ng Panginoon yun. No? Believe on this. And then it will reduce your anxiety. Kakaroon ka ng anxiety dahil sa pakiramdam mo wala kang ibang katuwang dyan. Iisang katawan lang ang pinagbabatayan mo. Iisa lang ang iyong kinikilos. Parang walang kamay ang Diyos na gagawin dyan sa buhay mo. Kaya ikaw lang ang inaasahan mo sa lahat. Na nahihati ka ngayon. Pero hindi naman kailangan mahati po. Pero paano kung, Kuya Pilo, kung isa kasi sa mga concern niya ay he's considering another work, pero work from home. So parang bibitawan niya yung trabaho niya na office-based. Pero nabanggit niya rin kanina na gusto niya daw yung trabaho. Oo nga yun din. Diba? Kaya anxious siya. Oo. What if, i-consider na, what if, kung halimbawa maka-adjust naman tayo sa transition na ito, malampasan din natin, at nakaayos naman tayo na mayroong pareho, hindi mo ginagawa pareho, i-consider mo muna yon. Tignan mo muna kung posible yun. Yung agam-agam natin ay hindi batayan ng ating mga desisyon. Okay? Paano kung mahal na mahal mo nga yung trabaho mo, i-give up mo, tapos napunta ka sa trabaho na work from home ka, pero baka hindi ka rin masaya. I-evaluate mo maigi. Kung sasabihin mo sa akin, masaya ka doon sa bago, di go, fire, di yan. Yun, you're gaining something. Pero as much as possible, don't lose anything. Kung ang mangyayari sa paglipat mo ng trabaho mawawala naman yung gustong-gusto mo na bagay. Meron ka, napalitan lang ng isang bagay na hindi mo naman gusto. Hindi ganun din. Diba? Positive ako na, alam nyo, ang hirap-hirap ng buhay na may traffic, pumipila sa MRT, lalakbay, ang hirap-hirap ng buhay na yun. Pero nagawa natin yun, mga ilang dekada na natin yung nagawa. Baka yun nga, ayaw niya nang balikan din yun. No? Oo. Kasi iba na yung sitwasyon ngayon Oo. Yung hirap, tama. Oo, nakayanan natin yun. Pero kasi may virus pa rin So, pero yun siguro yung mga agam-agam niya. Just to balance the things. Well, on another side, paano kung iba na ang attitude ng mga tao patungkol sa pagbabiyahe ngayon? So, meron ng mga nagbabas, mas konti na yung lumalabas. Actually, hindi naman lahat talaga ay nag-work on-site. Yung mga gobyerno, mga government facilities lang ang naandun sa mandatory na magtrabaho sa kanilang opisina. Pero kasi kahit mga call center, may mandate na sila na bumalik this week. At ito na nga yung simula. Hindi na-encourage na talaga. Mandato na. Balik office na sila. Ito, bigyan niyo muna ng panahon dahil makikita niyo, paglipas ng ilang panahon, mababago na naman yan. Mababago na naman sitwasyon. Iba na naman kalakaran. Ganun ang nangyayari sa atin. Okay. So maganda po yun, timplahin. Oo. Antayin muna, ranasin. No? Kung talagang nagawa mo naman yung part mo, bumalik ka sa office-based work, ano tawag doon, yung work at home, work on-site, set up. Work online. Oo, work. Yung bumalik na kayo sa office at talagang nakita mo yung hindi mo na gusto pa na magtrabaho sa site, then pag-pray ulit. Saka mag-decide. Actually, natural na reaction yon. Aayawin mo talaga. Kahit sino, aayawin mo talaga. Pero, may disiplina tayong dapat ipatupad. Yung disiplina na, antayin mo muna. Tama ka, Ate Jo. Danasin muna. Kasi malay mo, sa pagkakapangyayaring nadadanasan natin, naranasan natin, nagbabago din yung mga patakaran Nagbabago din yung IATF, ilang ulit nagbago-bago sa kanilang mga paraan. Dahil nakakaramdam din ng ating mga kapwa. Maski kung kayo, sama-sama kayo doon sa opisina, kayo pare-pareho, nahihirapan,
siyempre, iyan yung bagay na makakarating din sa ating pamunuan. At madalas nga, itong pasensya na ha, pero dito, dito sa amin, hindi ko na sasabihin ko taga saan ako, pero alam niyo na. Matagal na namin alam ko taga saan ka, pero hindi ko na i-announce. Dito sa amin, may pagkaningas kugon yung pagpapatupad ng mga patakaran, yung mga protocol na yan. May pagkaningas kugon. Nung una may social distancing, pero pag tagal-tagal, wala na. Nung una, maskara, pag tagal-tagal, wala na. Nung dati, face shield. Nung nalawala yung face shield, tuwan-tuwa. Tapos gano'n. Di lalo pa ngayon. Nung dumating yung mga bata, ang saya-saya. Babawiin pa ba yun? Ay, sabi nga nila, kuya, ang makakapagpagaling daw pala sa COVID ay election season. Tingnan natin yung situation after the elections, no? Kasi sabi nga ni Kuya Pilo, pabago-bago. Well, hindi naman na yan lingid sa atin. Pabago-bago po yung situation. So, naalala ko yung verse na taste and see the goodness of God. So, wag lang pong overthink. Naitawid na tayo. Tatawid tayo ulit. Wait lang, huwag ka muna mag-decide, ate ha. Huwag ka muna mag-decide. Kuya yun. Kuya ba? Si kuya. Kuya, huwag ka muna mag-decide. Hintayin mo muna, danasin mo muna, at pakiramdaman mo. Dahil baka may mabago sayang. Baka may hindi permanente lahat ng bagay na yan. Ngayon nga yung bakuna, kumukonti ang ma-attend doon sa bakunahan Ayun. Actually, wala na nga ngayon yung wala na ba? QR code, yung mga ganon-ganon. Pumasok kami sa grocery one time dala-dala ko pa yung ID ko, yung vaccination card ko, tas yung QR code ko na sinabi ko pa, hindi niyo po ba titignan yung QR code ko? Hindi niyo ba ako titest? Wala na, no? Daan na. Sige, pasok na po. Ayun nga sabi, wala na po yan, pasok na po. Yung pag-encourage sa mga call centers na pumasok ay hindi naman dahil din sa vaccine, kundi hindi rin sa COVID, kundi dahil para lumaganap na ekonomiya. Pagpapatuloy po ng ekonomiya. Kung magagampanan naman yun, kahit hindi pumapasok, di good. Kung work from home, nagagampanan ng ekonomiya, di good din. So, yung iba naman private ay hindi makikisabay. Malay mo, kung hindi naman sumabay ang mga private companies sa biyahe, di mas maluwag ang magbiyahe ngayon. Baka mas magighawa ka. Check natin. Pag-pray nyo po yung situation ninyo. Pero yun po, ang ganda po nung sinabi ni Kuya Pilo kasi meron palang transitional anxiety. So ito pala yon ang nararanasan ng nakararami, ang mga agam-agam. Yung dati ayaw nyo sa bahay. Hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa bahay. Nung papalabasin na kayo, ayaw nyo lang lumabas kasi hindi nyo na alam kung anong gagawin sa labas. Para na tayong sala sa init, sala sa lamig. Pero turuan nawa muli tayo ng Panginoon na manangan sa Kanya at magtiwala. Kagaya po ng pagtitiwala natin dati na. Parang hopeless na po yung situation sa pandemic, no? But one good thing is nag-uumapaw pa rin po yung pag-asa. Yes, amen. Sana amen. Tulong, kuya. There we go. Okay, ito po. 6 years na po kaming married ng husband ko, pero ngayon lang kami nagsama. Matagal kasi siyang OFW. Ngayon, lagi kami nag-aaway kasi parang bagong kasal kami at ngayon pa lang kami nag-a-adjust. Lalo na magkaiba ang ugali namin pala. Listen, ang pag-ugali ng isang tao, nagbabago yan sa panahon. Kaya hanggat maaari ay ang inyong pagsasama ay hindi nakabatay sa ugali. Nagbabago ang ugali. Subukan mo kunwari yung kausap mo, gutom, puyat, pagod. Tapos yayayain mo magsini. Wala. Yayayain mo kumain kahit masarap, kailangan Tapos, kaya, kunwari, yung tao ay maraming ginagawa sa opisina, maraming problemang inaasikaso. Iba yung ugali niya sa ganung pagkakataon. Pero pagka, kunwari, relax naman, nandiyan lang kayo sa beach, lalakbay-lakbay lang, iba yung ugali. So, nagbabago talaga ang ugali ng tao. Sana huwag yung ugali ang maging batayan ninyo sa inyong samahan. Dahil
magkakapikunan talaga kayo. I-expect niyo yung isang ugali, hindi naman laging consistent ang pag-uugali ng isang tao. Yan ang kaibahan ng tao sa Diyos. Ang Diyos hindi siya nagbabago sa kanyang pag-uugali sa atin. Faithful forever, true and good, hindi nababago. Tayo, may mga circumstances tayo, maapektuhan tayo ng mga yun. May iba ang ating pakikitungo sa bawat circumstance, sa bawat pagkakataon. So please, wag niyong itsalalay sa pag-uugali ang inyong samahan. So, ang ibig sabihin nun, kung kayo ay nag-aaway, huwag kayong mapipikon dahil sa ugali. Wag. Palitasin niyo. Lampasan niyo. Hihigitan niyo pa yung pag-uugali ng isang tao. Dahil may ugali ang isang tao, may ugali o wala, may mabuti o masama na pag-uugali. Ito'y tao na iyong sasamahan. Imagine ang isang bata. Kung ano man maging ugali ng bata, hindi mo naman itatapon niya sa basura pagka ayaw mo na sa kanya. Hindi ganun. Mananatili kang tapat dahil tao pa rin yung iyong kinakalinga. At alam mo, pagkakalinga na yon ay mula sa iyong bukal na kalooban, hindi obligasyon. Kaya doon sa pagkakataon ngayon, kung isang tao, hindi mo man gusto ang pag-uugali niya, naniniwala ka na meron din pagkakataon na magkakaroon din ng pag-iiba. Sabi nga sa 1 Corinthians, love always hopes, always believes, and always perseveres. Sabi, niniwala ka lagi dahil hindi mananatiling ganun yung tao. Ngayon, kung medyo pagod na pagod ka na, kung hangga't maaari, pahinga ka. Kasi, pagka nasa lubong mo pangit na ugali, pangit yung ugali mo during that time dahil pagod na pagod ka, ay mag-aaway talaga yun. So, self-care na mabuti. Maraming mga relationship, mga mag-asawa, nasira dahil sa mga temporary things. At ang isang personality, isang pag-uugali ay isa sa mga temporary things. Pero makikita mo, nababago yan. At kaya makikita niyo mga maraming matatanda na in-endure na ang pag-uugali ng bawat isa. Matibay, matatag pa rin. In the end, mahal mo pa rin yung tao talaga. In the very end. Yan. Totoo yan. Totoo yan. Kahit naman magkasama araw-araw. Oo. Kasi ang perspektibo, maring nainis, naasar, naasiwa, nagsasawa ka na dun sa laging andun, laging ganyan, laging ganito, lagi na lang, ganon. Pag kasi ang OFW, di ba Kuya Pilo, parang pakikisamahan mo, sige, baka sama ako to 6 months, mahaba-haba na yun. Tapos 6 months naman, maghihiwalay naman kami physically. So, ngayon kasi parang dire-diretso na, parang no way out na tuloy-tuloy na talaga to. Ang sistema kasi is, nakaka-pressure talaga yung adjustment. Pero parang yung question kanina, transition yan. Talagang may away kayo dun sa unang-unang pagsasama ninyo. Nag-a-adjust lang kayo sa bawat isa. Mm-hmm. So kailangan mapalampas nyo yung adjustment na yun. Ibig sabihin, lagi kayong mananalig, maniniwala, nag-a-adjust lang din kayo sa bawat isa. Huwag masisira yung pagmamahal. Doon mo kasi mag-gauge kung nag-i-improve ang love mo at love ninyo. Kung halimbawa, meron kayong mga kinapipikon, pwede ba? Huwag yan pagkapikunan yung the same thing the whole year. Wag. Kaya hindi mo sasabihin na, lagi ka na lang. Simulat sa pool, ganun ka na. Yun yung mga tipon, mga taong pikot na pikon the whole year dahil yun pa rin ang kinapipikon. Huwag niyong i-maintain yun. Diba? Kaya nga tayo nag-asawa, gusto mong i-maintain yung pag-ibig. Gusto mong patibayin, subukan, i-experience yung matibay yung pag-ibig kaysa doon sa conflict, kaysa doon sa mga pikunan o kaysa sa mga pangit at pag-uugali. Ganun yung expectation ng marriage. Ganun din ang pagkakakilala ng batas. Kaya yung contract sa marriage na yan ay hanggang kamatayan yan. Hindi pwedeng sabihin pagkasawa ka na tapos na. Hindi ganun. Ang pag-ibig at ang relasyon sa isang magsawa, isang bagay na may mga pagkakataong hindi maganda. Pero hindi mo itatapon dahil sawa ka na. Hindi ganun. Ang treatment sa pagmamahal ng isang marriage couple ay hindi mo ito itatapon dahil umiibig ka. At yung tapat na pag-ibig, naniniwala
sa mabuti tungkol sa isang tao. Hindi yung naniniwala ka lang na wala nang kwenta, ay wala nang pag-asa to, hopeless na. There's still love, hopes. It always hopes, it always believes, and it always perseveres. Yun ang danasin po nating lahat na umiibig. Ayan, si Ate Jo, tingnan nyo. Yan, ang sarap ng pag-iibig niyan, gumaganda. Kapag Lalong tumatamis. Tumiting ka. Pati lipstick ko, tumiting ka do. Kita nyo. Daanin natin sa lipstick. Oo. Okay, so ayan po, no? At saka kuya, affirm din yung love everyday. Oo. Hindi lang siya pinaparamdam. Sasabihin mo rin, I love you. Tapos magagawa ka rin ng make effort. Kasi both sides po yan Sabi nga, it takes two to tango para tayo po ay magsama ng maluwat na mag-asawa. Gusto nyo ba yun? Araw-araw kayo nag-aaway? Mahirap yun. Oo, siguro magkaiba sila ng pananaw. Alam niyo, hindi pa naman siguro umaabot sa punto na kriminal yung iyong asawa para iyong kamuhian. Kaya matutunan natin palampasin. Sabi nga, love does not keep a record of wrongs. Palampasin mo. It's a very good practice. Kaya pag wag ayan ka na naman. Yung na naman recorded. Naka-record. Kuya Pilo, parang ang hirap naman magpayo. Pag may asawa ka na kasi alam mo yung sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Nararanasan din namin ito. Pero alam nyo, yun yung kapag nagkaroon kami ng conflict, kapag nagkaroon ng away, andun yung disiplina na iisipin namin. We have to be greater than this. Kailangan maging masigit kami kaysa dito. Masigit yung pagmamahal kaysa dito. Ang galing naman ng higher thinking process nyo. Parang nag-aaway kayo. We have to be greater than this. Di ko kaya yan. Awayin ko asawa ko. Ngayon na. Kasi pwede mag-away kayo, pero tingnan mo, itulog mo lang muna. Oo nga, okay. Ikain mo. Paggising mo, hindi mo naman, sasadyain mo na kung gusto mong alahanin uli Sadya na lang, mananadya ka na lang. Pero minsan, Kuya Pilo, yung, di ba meron sa Bible, do not let the sun go down, na kayo ay nag-aaway, ganyan. Pero minsan, may pagkakataon talaga sa mag-asawa, yung pagod na kayo, irrational na yung thoughts ninyo. The more na nag-engage kayo sa, yung pagtatalo, the more na nasa stress kayo. Tapos baka nga sa sobrang taas ng tension, maghamunan na kayo ng hiwalayan. Tapos kinabukasan, ay hindi pala, unang pagising mo, ayoko pa pala siyang mahiwalay pa. Masyadong, minsan, sa karanasan namin, bilang mag-asawa, may pagkakataon talaga na, kasi yung asawa ko hindi siya confrontational, may pagkakataong hinahayaan ko talaga siyang mag-recharge. Yan, mas maganda yon yung hindi nagkukumpronta. Hindi yung hating gabi na inuulira tayo, hindi na makapahinga. Pag-usapan natin to, hindi na nga makaisip. Kaya sasabihin ko, kahit yung hating gabi na. Yung isa, hindi dahil umiikot sa utak niya. Ganon. Alam niyo, yung sinabi sa Bible na do not let the sun go down, ibig sabihin ng ganito. Meron kayong open avenue for communication kahit nag-aaway kayo. Meron nang kilala ang patakaran nila. Kahit nag-aaway sila, usap pa rin na marangal. Yan. Gabi, yan? Talent yan, ha? Siyempre, pag-iisipan mo rin na ang parang nag-promise kausap mo ay minahal mo, no? At nire-respeto ng Panginoon. Oo, kasi kung titingnan mo ng tao pa rin yun. Hindi naman, kailangan disiplinado ka na. Huwag kang titingin sa asawa mo na parang siya'y kriminal, isa siyang basura, isa lang walang kwenta. Nako, alam mo, hindi galing sa Diyos yung pag-iisip na yun. At doon naiisip mo, kahit na ba nagagalit ka, disiplinahin mo yung sarili mo na hindi ka magagalit na lagpas doon sa pagkatao mo at sa pagkatao ng kapwa mo. Dahil minsan may mga tao kung magalit, parang halang na yung kaluluwa ng tao, parang
kung magalit siya, tingin niya sa kanyang asawa, aso, pwede na, Oo nga. hilahin, gano'n. Tapos bukas sweet na naman kayo. Yung kapitbahay niyo hindi na makamove on. Kahapon binura-mura mo yung asawa mo. Tapos ngayon, ang sweet-sweet siya. Yung mga marites sa paligid niyo, tuwan. Para na kayong teleserye. Totoo yan. Naku, grabe. Mayroong mga mag-asawang gano'n, nag-aaway, sa sobrang away nila, naririnig kapitbahay. Yung mga kapitbahay, pinalaya sila. Oh, yung iba nga na, meron pang inputs. Dahil na sobrang naririnig na. Sige, ganyan nga yan talaga kasi nalaman na ng buong barangay yung kasaysayan ninyo. Pero nakakatawa lang pong isipin na yung scenario pero nangyayari po talaga yun. Oo. So, naku, pag-usapan natin sometimes yung anger, ha? Yan, ang anger ay isa sa mga bagay na kakulangan sa pagdidisiplina ng sariling damdamin. Huwag niyong sasakyan ang galit. Pag mahal mo tao, siyempre magagalit ka, pero cut ang galit. Hindi buong panahon galit ka. Parang iyon na lang ang naging method mo sa pakikitungo sa tao. Wala. Kawawa naman yung kasama. Ito naman, Kuya Pilo, yung the other side of it, yung, di ba merong mahilig ng gabing-gabi na ay gusto pa nakikipag-brainstorming yung mga nakaraang nagawa ng mga esposo at misis nila. Paano naman po yung, sabi mo kasi narinig ko yung cut may mga tao na nag-walk out doon sa conversation. Hindi para, una para tapusin, pangalawa para yung maiwasan makapagsalita ng hurtful words. So, paano yung manner na hindi ka naman tipong nag-walk out pero willing ka pa rin makipag-usap bukas? Mahinahon. So, ito yung nagsusumiklab yung galit mo, parang yung mga pasabog na ng Russia sa Ukraine, yung nilalabas na sama ng loob. Sobra, disiplinang maigi ito. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Pagka pakiramdam mo, sumisikip na dibdib mo. Parang gusto mo nang gamitin yung kamay mo, gusto mo nang manuntok, gusto mo naman manggulpe. Umiinit yung dugo mo, pati ulo mo, nararamdaman mo, tumitibok yung bumbuna mo sa sobrang tindi ng galit mo. Yun yung time na kailangan mong sabihin sa sarili mo, stop muna ako, ayoko muna patulan to. Kaya ang sasabihin mo, Ani, kalmado. Huwag pasigaw. Hinga malalim. Hinga pa kung kailangan pa isa. Sasabihin mo, Ani, bukas na lang. Hindi ko na gusto yung nararamdaman ko. Pero mas maigi mo ako makakausap pagka maayos ako. Pahinga muna ako, okay lang. Yung kabila naman, disiplina din. Pagka narinig na niya yun, okay, be open for the possibility na pwede naman pag-usapan yan. Be open for the possibility. Kasi, i-disiplina mo rin yung damdamin mo na hindi ka magpapabagabag doon sa buong magdamag. Kailangan mo rin matulog. Diba? So, pareho, dapat merong ganung disiplina na yung mga bagay na ito ay pwedeng ipagpaliban. Okay. I like being a Christian. I like yung tunay na Christian na pananaw. Yung tunay na Christian na pananaw, naniniwala na kahit ano pa ang mangyari, magkakaayos-ayos lahat ng yan. That's how God told us sa kanyang pagbabalik na kahit ano pa yung mangyari sa buong mundo, darating siya. Siya pa rin ang mag-ahari. Siya pa rin ang magpapataguyod na kung ano yung tama para sa lahat sa mundo. Yung hustisya mangyayari pa rin. Yun yung perspective natin as Christians. Bilang Kristiyano, alam natin na yung mga bagay na pinag-aawayan natin ngayon, sa totoo lang, lahat ng pinag-aawayan natin ngayon, iiwan mo yan pagdating sa langit. Sa totoo lang dadali mo ba sa hukay ang away na yan? Napagastos ng 150,000 sa casino. Dadali mo sa hukay yung 150,000 na yun na hindi mo nakuha. Sige nga, baka hindi ka mamatay Baka hindi ka mamatay dahil iniisip mo yung galit na yun. Or baka mapaaga kamatayan mo, di wala rin, di ba?
At doon mapapansin ninyo sa mga taong malapit na, yung mga nasa deathbed, yung mga naghihingalo, malapit na patay, hindi yan yung kanilang inaalala. Kasi hindi na yan yung mahalaga talaga. Tayo, mga Kristiyano, alam natin kung anong mahalaga na dadali natin sa langit. Kaya kaya mong palipasin, kaya madaling palampasin yan kung alam mong iiwan mo rin naman yan. Aayos din naman yan in the long run. O kung hindi man siya umayos, hihigitan mo pa yan. Ganun. Kapag naandun ka sa pakiramdam at ang pananaw mo sa sarili mo, wala. Ikukulong ka na ng problemang ito. Hindi ka na makakausad sa problemang ito. Nakakabagot yun. Nakakainit ng ulo yun. Pero matututunan natin sa kulungan. Para akong naging tuga, ano? Matututunan natin yung mga tao na nasira yung buhay nila dahil sa kanilang ginawa. Nakulong sila, taon ng binilang. Naramdaman nila kung ano yung mga bagay na kailangan nilang dapat sana pinagbago. And then nagbago sila. Binuno nila yung taon na yun. Napapansin ninyo, mas mature sila paglabas ng kulungan. Alam nila kung ano yung mahalaga. Kaya nilang mabuhay sa simpleng payak na paraan. Walang standard na inaayos. So, yung taong bagong kulong at nakalabas, nakalaya, hindi masyadong mataas ang standard niya kung anong gagawin niya. Kahit graduate siya ng engineering, papayag lang siya magtrabaho kahit janitor lang. Alam niya na ang tingin ng mga tao sa kanya ay mababa. Pero, pagka sila ay nakatagpo ng isang taong tunay na umiibig sa kanila, higit pa doon ang pagturing sa kanila. Sila ay binibigyan ng sariling damit, sariling sapatos at mayroong pang singsing. Ang sinasabi ko ay makikita nyo sa Luke, sa Book of Luke. Prodigal Son. Napakalaki ng pagbabagong nagagawa. Nung pag-ibig na meron kayo, mas importante yun. Kasi yung nag-aaway kayo lagi, araw-araw. Kung bibigyan nyo yun ng pagkakataon, try nyo. Maranasan nyo man lang. Try nyo. At pagka naranasan nyo, naku, sabihin ko yun, nakaka-addict. Masarap yun. Yung napagtagumpayan mo yung sarili mong galit, yung sarili mong sama ng loob, tapos pareho kayo, nag-i-improve, nakikita nyo, gumaanda, maunlad. Uy, ang sarap nun. Try nyo lang. Try nyo lang. Kita nyo sa Ate Jo. Pero yun po, talagang everyday decision na pag-iisipan po ninyong maigi na talagang pinangako niyo po yun sa isa't isa, no, na sasamahan po ang inyong esposo. Mahal ang iyong kabiyak hanggang sa dulo ng inyong buhay. So kasama po yan. Kasama rin po yan. And marami din ngayon, Kuya Pilo, yung baka din kasi yung kanilang misis o mister ay may depression na hindi na-address. Yun din yung baka maaaring concern din po yun. Ang dami pong hurting people, broken people, kaya po kailangan po natin ng Panginoon. And sa June, magkukondak akong seminar para sa mga marriage. Sa June. Pero iayos ko pa yung aking promo. Ayun. Ayan, maganda yan. Okay. Ito pa po, isa pang question, Kuya Pilo, bago tayo mag-break, no? May babatiin ka ba muna, Kuya? Siyempre, basatiin ko ang aking mga pamangkin. Hello dyan sa inyo sa Santa Maria, Bulacan. Dico Ariel, Ate Marisa, yan, yung mga kapatid ko. At ang mga anak nila, si Kiel, Kukay, Cyril, Hannah, Kelsey, and Isaac. Hello, magandang gabi sa inyo. Okay. Inire-request ni Cyril na magbabakasyon dito. Pag-usapan natin very soon, ha? Magbabakasyon. Pero gusto ko makapag-swimming tayo very soon, okay? Wow! And si Mami din. Salamat, Mami, for listening. Kahit hirap na hirap kayo makinig. Hello, Mami. I'll be visiting you soon. Pati si Ate Marian. Hello. Tsaka ang mga pamangkin ko sa Novaliches, dyan sa Bagong Silang. Si Moriel, Jerome, tsaka si RD. Hello, kamusta kayo? Pati si Kuya Ted at sa Ate Maris. Lahar Kagatyoan. Thank you very much for your time. I'll visit you soon. Okay. Binabati rin natin si Marvin Estremadura Florencio.
Hello. Polo Dahaw, sa Diyos ang papuri, mabuhay Heartline. Rose Alcantara, Nora Cabantog, Marian de Guzman, Celine Constantino, Gloria Degras, Antonio Mendiola, Tessie Apar from Nicosia, Cyprus. Hello po, good evening. Good evening din kay Ate Lloyda Tamayo and family, kay Ate Carmen Ramos, kay Eclair Reveli. Yan. Good evening sa inyo. Raymonda Gallardo, Juliet Dalit, Manay Christy Hupanda, Regondola Luz, Cynthia Valencia, Emerita Faustino, at syempre ang aking nanay, Mama Hermie Cabrera, good evening po. And mga kaagapay, pwede rin po kayong mag-comment paano po ba kayo pinagpala ng ating Yes. Panginoon sa dun sa patawid na po tayo naniniwala po tayo na matatapos na po itong pandemya at paano po kayo tinulungan ng Diyos. We'd like to hear from you. Pwede po kayong mag-send ng inyo pong message, comment down below, sabi nga. Ayan, i-share po ninyo yung goodness ng Diyos sa inyong buhay. Yes, thank you very much po sa inyong mga bibigyan na comment. At kung meron din kayong gustong ipag-pray at i-consult, sige po, please. Okay, ito po yung katanungan, Kuya Pilo. Go ahead. How to help my 27-year-old daughter? Almost 2 years na silang break ng kanyang boyfriend na dapat magpapakasal sila. Pero sobra pa rin siyang na-hurt, umiiyak pa rin. Lagi naman namin siyang ini-encourage pero masakit pa rin daw. Paano po namin siya matutulungan? Alam niyo po, ang 27 years old na tao, na babae, ay naghahangad usually bago mag-30 makakasal. Pagka 30, 35, iba yung pakiramdam. So, mabigat talaga sa kalooban ng inyong anak na babae yung hindi makasal at the age of 27. Marami akong mga kakilala, marami din ang mga counseling na ganun ang pakiramdam pagka hindi nakasal ng age 27. Now, kailangan nilang i-go through yung grieving process. Kahit 2 taon yan, okay. It's a normal thing. Siyempre, pag-ibig yun eh. Ang iba yung loss ng taong buhay kaysa sa taong patay. Okay? Pagka ikaw namatayan, alam mo, parte nun ay normal. Parte noon ay masakit, pero alam mong normal na nangyayari sa isang tao at alam mong kailangang tanggapin yung pagbabago na yun. Pero kapag yung loss ay taong buhay, ay ang dami-daming sakit na mararanasan yan. Ang dami. Pero makaka-move on siya, ituloy nyo lang po ang pagsusupport sa kanya. Unawain nyo siya in such a way na tingnan nyo siya bilang taong kumpleto na hindi naman siya kulang ngayon. Hindi siya. Kasi maaaring naiisip niya yung sa sarili niya, hindi ako acceptable, hindi ako complete, kulang ako. Ano ba problema sa akin? Ano bang ano bang wala sa akin na nasa iba? Bakit ako iniwan? Ano ba halaga ko? Yung mga issue na yon ang dapat maramdaman ng tao na siya ay mahalaga, siya ay kumpleto, siya ay matibay, siya ay buong-buo pa rin kahit ano nangyari. And how do you do that? Hindi mo isinisermon yun sa kanya. Dalhin mo siya sa mga lugar na dati na niyang pinupuntahan. And magkapag-associate kayo, na dati naman niya kayong ka-close, i-practice yung closeness na yun. Dahil yun yung talaga ang recovery ng mga tao. Yung relationship pa rin with the people who love them, the people who care for them. Maramdaman yun, okay na yun. Okay? Pero normal yun, Kuya Pilo, na mag-grieve kahit mahaba-habang panahon. Oo, kahit 2 years yan. Mahirap mawala, mas matagal mag-grieve sa taong buhay kaysa sa taong patay. Talaga. Pero, paano ba nagiging matibay ang damdamin ng isang tao? Yan ang tanong, paano ba tumitibay kung matapos kang magdaan sa maraming hirap, sa dusa, paano ka umaayos? It begins with hope. Kailangan maniwala kang mababago rin.
Hindi ka mananatiling ganyan. Yan yung una. Kailangan mabigyan yung hope. At someone must encourage you to say na it will not always be the same. Ikalawa, it begins with being aware with the changing times. Pagka ikaw ay umupo, nagbabago pa rin mga bagay, tumutuloy ang lakbay ng mundo, tumutuloy ang inog ng mundo, nagbabago patungo sa kung ano yung kinabukasan. Sasabay ka doon. Pagka naging aware ka, alam mo may mga lugar na pwede mong sabayan. Sumabay ka sa pamamagitan ng COVID, mag-face mask ka din, mag-ano ka rin, or kapag nagbabago na, eto na, pwede na mag-mall, edi makipag-mall ka na rin. Ayan. Kapag may kulong yung sarili mo, makipag-mall. Encourage nyo yung anak nyo na mag-mall. O magawa yung mga bagay na pinagbawal noon ng COVID. Magawa yung ngayon. Ganun. Isama nyo yung pamangkin ninyong bata. Pwede niyang pwede niyang pagpunan ng lakas din dahil yung mga bata, iba yung resiliency. Yung mga bata, hindi yan naapektuhan ng politika, ng pressure sa buhay, ng mga kulang ang budget. Hindi naapektuhan yung mga bata. Pero hindi yung pwedeng tawaging irresponsable yung mga bata. Makikita nyo, meron silang katangian na nagpapagaan ng kalooban mo. Dahil andun yung malayang tunay na pagkatao nila na nare-reflect din yung tunay na pagkatao mo. Yan, masarap. Masarap magturo ng mga bata, kaya hanga ako sa mga teachers. Dahil masarap yung, iba yung inspirasyon ng mga children na nag-grow and then nagmamahal din sa'yo. That's very nice. Okay. And maraming mga iba pang bagay na makakapag-inspire sa isang tao. Yung mga dati na niyang ginagawa na gusto niya, encourage niya siyang gawin yun. Pero walang persahan. Yung normal na dapat ginagawa, maligo, kumain sa tamang oras, matulog, yan ang mga dapat nating ipatupad. Pwede yan, i-require. At saka bantayan, no, kuya, kung hindi na ginagawa yun. Oo, i-require yun dahil kailangan yun. Kung natutulog naman siya, makain sa oras, sige lang, mag-ano yan, magiging healthy yung mga taong yan. Okay. Hanapin niyo rin yung barkada niya para makasama naman siya sa iba. To cheer her up, to encourage her, mga gano'n. Huwag niyong i-preach ang salita ng Diyos sa mga taong ganito. Wag. Hindi mo makakatulong ang preaching. Okay. Baka may magtanong sa akin dito. Pero ang encouragement ay hindi laging Bible verse, hindi laging preaching. Ang encouragement ay minsan yayain mong kumain ng ice cream. Sama mo ako, mamimili ako sa grocery. Yeah. O kaya, bibili ako ng damit, tulungan mo akong pumili ko ano mga damit. Yeah. Yung pinabibigyan mo siya doon sa normal life. Yeah, yan. O kung wala kang cash, edi lumabas kayo, kumain kayo fishbowl. Ay, cash pala kailangan doon. Buksan ng alkansya. Magpalamig kayo, init ngayon. Magpalamig kayo sa mall. Yun lang. O kaya din, no, Kuya Pilo, yung wag laging isipin na malungkot yung anak ko. Baka may time talaga na kailangan niyang i-process. At tayo rin, mga kapamilya, mamuhay na tinatrato natin siyang normal. Yes. Dalhin niyo siya sa bookstore, lalo na doon sa may sale. Gusto niyang books. O kaya... Manood kayo ng Netflix, sabay. Oo. Ewan ko lang kung okay sa'yo. No? Ewan ko sa'yo, Ate Jo. Pero ako, nag-iiba yung aking pakiramdam. Pagka pumapasok ako sa toy store. Ikaw? Pag pumapasok ako sa toy store, nag-iiba yung pakiramdam ko, lalo na nung maliliit pa yung mga anak ko. Kasi mauubos na naman yung pera ko, wag tututuro yung mga anak ko. Hindi mo dadalhin yung anak mo. Pasok ka sa toy store. Kami ni wifey. Iba ako, hindi ako toy store, kuya. Sa ako sa yung mga home. Sa mga home appliances, mga gano'n? Yun, mga furnitures. Yan, maganda rin yan. Doon ako nag-iiba. Pero yung sa toys, naiisip ko yung gagastusin ko para sa mga anak ko.
maganda rin yun. Yung home appliances na hindi mo naman bibili dahil pagkamahal-mahal talaga. Pero gusto Yung lang manonood ka malaman, lang. gusto malaman, ano ba yung bagong mga appliances ngayon? Ano yung mga bagong design? Oo, Nakakatawa. yan. Tapos yung mga furniture, Ayan. Oo, tapos nangangarap ka lang naman eh. oo, ang sarap yan. Mga ganyan. Mm. Pasyalan. Ayun. Tsaka nagbubukas na nga yung mga tourist spots. Yeah. About time na rin na makalabas. Pero kung hindi pa po kaya at ayaw pa ng inyong anak, baka nga naman kasi yan, millennial yan eh. Baka yung mga pupuntahan nyo ay magpapaalala lalo nung karanasan nila nung kaniyang boyfriend, baka lalong malugmok. Okay lang yun, actually. Mapunta doon sa lugar. At least this time, napuntahan niya yung lugar, wala yung boyfriend niya. Pero kung depende pa rin sa kanya, no? Kasi may mga ganun eh. Ayoko munang puntahan yan kasi naalala ko yung alaala. Yun. Depende. Anong tawag doon? Sayawan nyo. Huwag niyo ipasok. Doon lang sa may kalye. Tanawin lang na gano'n. Picture lang, picture. Diyan sa ilalim ng puno ng nyug na yan. Sige, dito tayo sa mangga. Kami ni YT, pagka toy store na ganyan. Yung mga daming stuffed toys na ganyan. Di ang kulay-kulay. Pictorial kami ganyan. Parang scenic spot. Talaga? Oo. Picture kami. Kasi ang ganda yun. The kids in you. Oo, the kids in you. Nakakatuwa ka. Anong favorite toy mo, Kuya Pilo? Wala akong favorite toy. Pero kasi nung bata ako, wala akong toys. Okay. Minsan na nga lang nagbigay ng toy sa akin, pinamigay pa. Ay, ibang usapan na po yan sa ibang Heartline. Friday edition na po yan. Pero yun po, marami pong mga pamamaraan ng paglilibang at pagpapakita po doon sa tao na nalulungkot, na andyan kayo for them, na sa kabila ng mga naranasan niya, tumatayo kayo na family. At ito po ang Heartline sa 702 DZAS, kasama po ninyo araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Pag Friday po, ang Philippine Association of Christian Counselors po ang ating partner. Siyempre si Kuya Pilo, at naghahalinhinan po kami para po maitawid ang Friday episodes at mapakinggan ang inyong nararamdaman at maging pagpapala po sa bawat isa. Kuya Pilo, may invitations ka ba? Ambang seminar? Oo, pa-host ako. Sandali. Pero alam nyo, nakakatuwa ng Philippine Association of Christian Counselors ay nagbigay ng available na free 2 sessions para sa inyo. So, puntahan nyo lang po ang philac.org, philacc.org. Pagka napuntahan nyo yan, ito ang makikita nyo po. Kung sakaling din nyo nakikita dahil nasa radyo kayo, patandaan nyo lang yung philacc.org. Yan ang philac.org. Pag napuntahan yung website, click nyo lang yung retrato, yan yung una. Tapos i-click nyo ulit yung retrato, pagkatapos, and then yun, lilitaw na yung book now. Dito sa book now, maggagawa na kayo ng appointment. Piliin nyo sa anong araw kayo pwede na magkaroon ng appointment. Tapos kung sino available at anong oras, andyan po ang mga pagpipilian ninyo. Okay? And then, mag-set na kayo ng appointment. Minsan matatanggap niyo yung message na kayo ay mag-a-adjust, pero depende kung ano yung usapan ninyo. Okay? So, as much as possible, mag-appointment po kayo ng ahead of time. Mga 3 days ahead, okay na. Huwag naman ura-urada po, Okay, para makahanda rin ang inyong counselor. So, yan po, philac.org. Yan ng counseling arm ng Philippine Association for Christian Counselors. Okay. Opo, 2 sessions po yung free. At ang maganda po nito, anywhere. Pwede po kayong magpa-counsel. Opo, anytime. Siyempre, depende dun sa appointment depende sa availability ng counselors. Pero ang maganda po, kahit saan pong lugar kayo
isang panig ng daigdig, makakapag pa-counsel po kayo. Ang ganda nung binuksang pintuan ng Diyos para po sa ministry ng Philippine Association of Christian Counselors and their willingness to be of help to the many people. Lalo na po ngayon yung mental health ay isang primary concern na rin ng bawat family. Yes, amen. Mm-hmm. We hope to see you soon. Okay. Opo. Ay, ikaw ba, Kuya Pilo? Ilang nasa servicean mo in a week? In a week, nakakadalawa, 3. Kasi marami kami. Mm-mm. So, depende. Madami na yon 3 na matutulungan sa isang linggo. Oo. So, ang tanong, Kuya Pilo, ito ba ay para lamang sa Christians? Hindi. Kahit sino, pwede. Mm-hmm. Kahit sa mga taong hindi nyo alam kung anong pananampalataya nyo, okay lang, go. Open for public po. Yan. Yun ang kagandahan dito. Ayan. So, wala pong tinatanong na sekta o religion or membership po. So, ito po ay open for all. At ito po ang Heartline Friday edition dito po sa 702 DZAS, open din for all, syempre sa kabutihan po ng ating Panginoon. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Eto po si Kuya Pilo, magbabalik po kami huwag kayong aalis. Heartline. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit, sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Elisa Rosales Ochoa, kauna-unahang congresswoman na nahalal sa ating bansa. Sumali siya sa politika noong 1941 congressional elections at nanalo ng landslide victory bilang kinatawan ng Agusan Province. Pero dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, naantala ang kanyang termino bilang mambabatas. Gayunman, hindi iyon naging hadlang upang makapag-ambag siya ng kanyang serbisyo sa mga polisiya ng bansa. Bago maging isang congresswoman, si Elisa ay isang nurse, kaya naman matalino niyang nailimbag ang Commonwealth Act 704 na nagbigay ng libreng maternity clinic sa mga rural area. Pagkatapos ng kanyang termino, ay nanatiling naglilingkod si Elisa bilang tagapayo ng mga pangulo gaya ni na dating Pangulong Ramon Magsaysay at Carlos Garcia. Elisa Rosales Ochoa, ehemplo ng kababaihang may mahalagang ambag sa lipunan. Isang pagpupugay sa kagitingan ng mga kababaihan para sa National Women's Month mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Panginoong Ama, aming tinataas sa inyo ang aming mga kababayan na nag-ipit sa gera sa Ukraine at Russia. Panginoon, bigyan niyo sila ng katarungan na nanggagaling, Panginoon, sa inyong puso na ipinaglalaban ang aming mga kababayan doon at hindi sila maging bihag at biktima ng agenda ng tao. At panalangin din namin ang divine wisdom, Panginoon, para sa opisyales sa liderato ng Department of Foreign Affairs at ang Philippine Overseas Labor Office na Panginoon na sila ay papatnubayan hindi ng agenda ng ibang bansa kung hindi ng inyong banal na katarungan at karunungan para sa aming mga kababayang nangangailangan ng repatriation at ng ayuda. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? E di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ng usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Sa nakalipas na 2 taong walang pagkikita, naharap tayo sa iba't ibang mga hamon at sitwasyon. Ngunit ito rin ang panahong pinanghawakan natin na, Panginoon, Ikaw ay Diyos, at sa iyo nag-uumapaw ang pag-asa. Sa muling pagbubukas ng mundo, sana makasama namin kayo. Sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon ngayong darating na Hunyo sa pagdiriwang ng ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Abangan ang mga detalye. Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng unang Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Ikaw ay nakikinig sa FEBC Philippines. Ngayon ay nagdiriwang ng ika-73 taong anibersaryo ng pagpapahayag ng mensahe ng pag-asa ng Diyos. DZMR 1143 Santiago City, CARE 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, UP 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 106.9 DXGR Cotabato City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1197 DXFE Davao City, 1062 DXKI Coronadal City, at mga online broadcast sa Pinoy Connection at Now XD. Nag-uumapaw ang pag-asa. Heart
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagpapatuloy po ang Heartline. Dito po yan sa 702 DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At ito po si Kuya Pilola Harca. Sa aming pagpapatuloy, kamusta po kayo dyan? Naiinitan ba? Nalalamigan? O tamang-tama lang? Dito kami, tamang-tama lang. Oo, ngayon. Alam mo kung bakit tamang-tama lang, Kuya Pilo? Bakit? Kakaulan lang kagabi. Hanggat umano. Isa. Hindi mo napapansin ang sarap ng tulog mo. Ganun. Kasi, hindi parang naman dito ulan. Ba't kaya? Marami kaming puno. Siguro hindi ko naririnig. Oo. Ayan. Ito po, ang tanong, verbally abused ang daughter ko ng kanyang ex-boyfriend. O ba, ex-boyfriend na naman. Madalas silang, ex na, tapos na. Okay. Pero madalas siyang magkaroon ng anxiety at bumaba yung self-esteem niya dahil sa hurtful words. Yeah. Sabi naman niya, nakaka-get over na siya. Pero nakatatak sa isip niya yung mga salita na binitawan ng boyfriend. Ano po ang maipapayo mo sa akin bilang nanay ng anak ko? Okay. From experience tsaka sa mga tao, mas madali silang tamaan, mas madali silang mapikon, mas madali silang maapektuhan ng mga sinasabing makatotohanan tungkol sa kanila. Halimbawa, hindi magaling sa math, kaya pabaya, hindi marunong maggamit ng maraming mga ganung paraan para maabuso isang tao. Pero para mabawi iyon, ay hindi naman talaga laging totoo yun. Dahil ang isang tao, nagbabago din. Kanina, sinabi ko na, yung pagkatao, yung personality, pag-ugali, nagbabago. May encourage siya sa pamagitan ng pag-affirm na kung ano man yung weaknesses niya, nababago na ngayon. Nagkakaroon na ng changes at naging magandang epekto ng relationship is yung nalaman niya kung ano yung kanyang weaknesses at nagiging strength na niya. Lumalaban na siya ngayon. Nilalabanan niya in such a way na kung ano man yung dating nagpapatumba sa kanya ngayon, nakakabangon na siya. I-emphasize ninyo sa kanya na lahat ng sinasabi ng taong nang abuso sa kanya verbally, hindi na totoo ngayon yun at hindi na kailangang pahalagahan yun dahil iba na siya ngayon. People can change. The possibility of changing is one of the things that will help people survive and revive from their current condition. Ang sama naman nung ex na yun. Buti na lang ex na niya. Pero alam nyo, may matututunan tayo dito. Kung ano yung pangit sa isang tao, asahan mo mababago yun. Kaya hindi mo kailangang idayok-dok sa kanya o ipagsalaksakan sa kanya ang kanyang kahinaan o kanyang kakulangan. Hindi mo dapat gawin yun dahil nagbabago ang tao. Yun lang. May mga taong hindi nakikilala yung kapasidad ng taong magbago. Kaya kayo, yung nanay, kayo yung kumilala na may kapasidad na maging mabuti, mas mahigit pa ang inyong anak kaysa sa dati. Mas mahigit pa siya ngayong matalino at makakakuha siya ng mas maayos na relasyon kaysa dun sa ex niya. Ngayon, niya ex niya. Mula dun sa pangit niyang karanasan, At na-mention mo rin dati, Kuya Pilo, yung parang hihigitan yung negative words na sabi sa kanya. Parang mas dodoblehin pa yung words of affirmation para lalong ma-build up yung confidence. Not to the point naman na bubula-bulahin mo, o bibilugin mo yung ulo ng anak mo. Pero yung i-affirm siya dun sa even yung small victories in life. Yeah. Kasi ang grabe yung words, Kuya Pilo. Ang powerful niya talaga. It can crush the heart of a person. Oo. Ay, Ate Jan, kwento ko na ba sa'yo? Kasi bobo ko sa math. Bagsak ako sa math. Nag-apply akong trabaho, 20 pesos lang ang bulsa ko, papasahin na lang yun, baka kulang pa. Nagpunta ako sa Makati, nag-apply akong trabaho, math yung exam na binigay sa akin. But naman, Matt, ano ba yung pinasok mong trabaho?
Yung ordinaryong trabaho na meron, hindi naman masyadong math ang kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit pinigyan pa ako ng math. Pero nung English yung subject, una yung English, hindi yan, dali-dali lang, sabi ka agad, tapos walang problema. Tapos iba naman, tapos math. Yan, nahirapan ako, tapos sinabit ko na. Tapos may isa pang exam. Habang ginagawa ko yung isa pang exam, sabi sa akin, "Sir, uwi na po kayo kasi hindi kayo pumasa sa math." Oh! Tunod ako, ilan yung mga 12 tao ay nag-exam na yun. Tumingin lahat sila sa akin. Hindi man lang ibinulong, sir. Hindi. Sir, dito po kayo sa side. Tapos may isang lalaki yung katabi, ay, bagsak sa math. Hindi ko naman kilala kung sino siya. Ganon, Alam mo yun? Dinagdagan pa ni kuya. Oo, ang sama ng pakiramdam talaga. Ay, totoo naman kasi mas masakit kung totoo, di ba? Totoo, ang sakit ng dating. Ang mas masakit kasi noon sinabi pa sa maraming tao. Oo, edi uwi ako. Lakad, alam mo, 20 pesos dapat sumakay na lang ako. Pero naglakad ako, naka-black shoes. Alam mo yun? Naglakad ako mula Makati hanggang Sampaloc, naka-black shoes. Ganun nga tindi yung sama ng loob ko. Pero ang sakit sa paa nun. Oo, sakit ako. Yung takong grabe. Tapos ang init pa. Alam mo, looking back, ngayon nasasabi ko na siya na maayos. Kasi, looking back, ang isang bagay na nakita ko doon na pwede ka rin palang magtagumpay pa. Pwede ka pa rin makahango sa buhay mo. Kahit hindi ka magaling doon sa mga paraan na yun. Pero dumating ako doon sa punto na matapos yung experience na yun, natuto naman akong magturo ng physics. Di ba math din yun? Wow, physics! Oo. Nagtataka nga ako. Nung high school ako, di ko maintindihan yan. Kung kailan ako nag-graduate at kung kailan yung may trabaho na ako, saka ako naisip na pag-aralan yung physics, doon ko natutunan. Kasi nagbabago nga ang tao. Pwede kang maging na hindi mo alam. Sa ngayon, siguro may weakness. Pero lagi kang titingin sa kinabukasan. Imposible hanggang ganyan ka lang. Dahil mayroon pa mga pagbabagong pwede mangyari. So yun, naintindihan ko rin kung paano gamitin yung algebra sa physics. Tsaka yung mga bagay gano'n. Masarap pala na natutunan ko at a later time. Hindi yung noon. So naisip ko, buti pala natutunan ko nung professional na ako. Kasi na-appreciate ko yung gamit niya. Hindi ko na ginagawa para lang pumasa ng grade, Ginawa ko dahil alam mo yung gamit niya at paano ko may inspire yung iba kung paano mag-aral ng physics. So nagturo ako ng high school physics noon. Ganon. It changes you. Masama man yung mga bagay na narinig mo tungkol sa buhay mo, totoo man lahat ng yun, nababago ka Imposibleng hindi. Pwede kang may epekto yung karanasan sa buhay. At nakakatulong yun sa pagbabago mo. I would say sa mga taong millennials, huwag kayo mag-conclude tungkol sa inyong sarili. Dahil mag-iiba pa ang panahon, mag-iiba pa yung pagkatao niyo pagdating ng panahon. Nagkakaroon pa ng changes, bigyan yung pagkakataon yun. Allow it. And it will be working out for your best. Yan. Amen. Amen. Okay, ito pong pangalawang question. Ministry leader po ako, pero okay lang po ba kung mag-stop po muna ako sa pamumuno kasi pakiramdam ko po ay hindi ko kayang mag-lead muna. Magulo po ang family ko, napakaraming conflict. Ang naiisip ko po sana ay ayusin muna yung internal conflict at hindi rin po ako makapag-concentrate sa pag-lead sa church po. Ako, mahirap na tanong to. May nakikinig na pastor ba din? Okay. Ang aking isasagot ay ito'y sagot patungkol sa pagiging ordinaryong tao. Okay? Ang ordinaryong tao ay katanggap-tanggap pa rin naman sa Panginoong Hesus kahit hindi ka namumuno. Ordinaryo ka nga lang tao. Ordinaryong tao, nagpapakain ng mga aso, o kaya nagpapakain ng mga anak, yun lang, nagtatrabaho, basta marangal, okay na yon. Kung gusto mong asikasuhin ang iyong pamilya, mabuti yun. Kailangan yon. At nagkaroon din ako ng ganung problema noon.
Ang advice din naman sa akin ng aking discipler na pastor, sabi niya, unahin mo ang iyong pamilya. Unahin mo yung mga tao na significant ang role mo dahil kung when it comes to learning faithfulness, sa pamilya yon. Sa pamilya mo unang natututunan yon. Sa pamilya mo dapat i-demonstrate yun unang-una sa lahat. Sa pamilya din nakikita yung pag-a-adjust sa mga pag-uugali, gaya ng una nagtanong sa atin. Dahil doon din talaga makikita at ma-exercise ang love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Doon din maipapahiwatig ang pagiging marunong mo sa Panginoon dahil doon mo nararanasan yung aktwal na pakikitungo sa tao. Unlike kung nasa church ka, ang worship leader is pakikitungo sa Panginoon, ano? Pero hindi automatically na yung mga tao kung ano mga problema ay natutugunan mo. Hindi. So, that's a very responsible thing. Go ahead. Tulungan mo ang pamilya mo. Now, may mga pastor na tututol. May mga iba tumututol na pabayaan. Bayaan na yung pamilya dahil kasi talikuran mo na lang ang pamilya mo dahil ang katulad ni Pedro, iniwan nila yung kanya-kanya mga pamilya para sundin si Jesus. Kaya sundin mo si Jesus. Ganun ang patakaran, ano? I don't know about you, pero come to think of it, okay? Bago mamatay si Kristo, inihabilin ng Panginoong Jesucristo, Son, this is your mother. Mother, this is your son. Yung unang bagay na makikilala natin tungkol sa Diyos ay Father. Pamilya yon. Hindi politika, hindi leader. Pagdating natin sa langit, hindi yung leadership abilities natin ang titingnan. Titingnan kung ano yung pakikitungo mo doon sa mga taong nagmahal sa iyo, minahal mo, mga taong importante na naging ganap ang pagiging kabuuan ng iyong pagkatao. Kapag tinatanong tayo tungkol sa pagtawag kay Kristo, calling usually ang nagiging issue sa counseling. Calling kasi, kung may calling ka, iiwan mo ba ang pamilya mo? Hindi. Okay. Si Kristo, sa kultura na ibinigay sa kanila doon, hindi naman talaga iniwan ni Kristo yung kanyang pamilya. At mapapansin niyo, si Mary din naman, hindi iniwan laki-laki na ni Kristo noon, ha? Matanda na si Kristo, pero dumating pa rin siya doon sa time kung ano nangyayari sa kanyang anak. Nung in-invite si Kristo sa isang kainan, sa isang wedding, andun din yung nanay niya. Andun may relationship siya at saka sa nanay niya. Nasabi niya, babae, wag mo akong pangunahan, sabi niya doon sa nanay niya. Pero ginawa niya rin. Ginawa niya rin yung pinag-uutos ng kanyang nanay. Yun. Papansin ninyo, mayroong pagkilala si Kristo doon sa kanyang kapamilya. Minsan, mababasa niyo sa Bible, wala akong pamilya, kundi itong mga tao na aking pinagsisilbihan ang pamilya ko. Pero hindi ibig sabihin nung iwan mo pamilya niyo, ang ibig sabihin nun, magkaroon ka ng malawak na pagmamahal sa lahat, hindi lang sa pamilya. Magmahal ka sa lahat. Mahalin mo ang lahat. Pero tandaan mo, matuto ka rin umuwi sa bahay. Dahil si Kristo, nung pinagaling niya yung lalaki na paralisado, yung bit-bit-bit ng 4 na kaibigan niya, alam niyo kung saan dinala yun? Sa church. Hindi, sa bahay ni Kristo. Alin, yung paralisado na binabasa? Yung inihulog doon sa bubong. Bahay ni Christ yun. Bahay ni Christ. Kala ko, simbahan. Hindi sa simbahan. Bahay, hindi rin sinagoga. Bahay ni Kristo. Yun pala yung context noon na hindi na nila puno na kasi sa pintuan. Hindi na rin nila maipasok sa bintana. Oo. Kaya binutas nila yung bubong ng bahay ni Kristo. Si Kristo, hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang para mag-minister dahil alam na ng mga magulang niya na darating yon. At tanggap nila na yun na nga magiging gawa niya. Pero alam niyo, problema to ni Pedro, problema din ni Pablo. Kaya kahit na sa mga pagkakataong yun, kailangan pa rin nila mag-provide sa kanyang mga pamilya. Akala niyo, iniwan ni Pedro yung kanyang pamilya. Akala niyo, iniwan ni Pablo pamilya niya. Hindi. Nagtatrabaho si Pablo para may pantustos din siya sa kanya at saka dun sa pamilya niya rin. Dahil hindi nila tinakwil ang kanilang mga pamilya. At dun sa panahon na yon, mayroon yung mapapansin ninyo,
nung hiniling ng merong nagtanong kay Kristo, ang sagot ni Kristo ay, believe in the Lord, Son of God, and you shall be saved, you and your household. Yan. Huwag kayong magbasa lang na puro sa New Testament lang. Kasi sa New Testament, maraming pagkakataon doon na iniwan ng isang tao ang kanyang pamilya para sa Panginoong Kristo. Pero hindi ibig sabihin na talagang completely iniwan niya. Dahil sa simula pa lang ng Genesis, pamilya na kaagad ang kinikilala ng Diyos. Ang pagpapakilala ng Diyos ay Father. Doon, makikita niyo, pamilya ang nauna talaga. Ayun. Pero kung halimbawa, kuya, may timetable lang na magre-rest po siya, pwede naman. Ultimately, sa pamilya ka din uwi. Diba? Saan kayo nakakita sa Bible na nag-asawa tapos iniwan yung asawa para kay Lord? Wala ka makikita nga. Doon sa mga single, at maraming doon single, yung mga single tulad ni Lydia na nagtatrabaho, na mayaman, walang asawa, tinulungan si Pablo, pero hindi naman iniwan yung negosyo. Tuloy pa rin. At ang daming illustration sa New Testament din na maaring mukhang iniwan ng pamilya, pero hindi naman talaga. Ako, talakayin natin next time siguro. Madetalye yun eh. Kailangan niya i-search well. Okay. I love it na si Kristo Jesus, nung siya ipinako, welcome sa kanya na nagpakita, hindi niya sinabing, nanay, umalis ka, wag mo kong yun eh. Very clear example po yun na even si Christ, he thought of the welfare of his mom, na inihabilin po niya. Sa tao rin na malapit sa kanya, at sa tao rin na alam niya na kakalingain ng kaniyang nanay. So, hindi po porke kayo po ay ministers na you have the right to turn your back sa families po ninyo. Kasi family po ang first ministry po ninyo. Ang first ministry po. At inclusive po ang Lord. Hindi naman po talaga tayong hinihiwalay sa mga taong mahal natin sa buhay. Kasi kahit po si Jesus, meron po siyang pamilya nung siya po ay nabuhay dito. Amen. And let's go and research more on that, okay? Okay. Wow. Ayan. At yung family din, kuya, doon mo rin makikita kasi kung yung pagkilos ng Panginoon di ba, sa family ninyo. At kung paano kayong itatawid ng Diyos doon sa the pains and the joys of ministry. Opo. Sabi nga ni Joshua, di ba? We will serve the Lord. Yung family niya. Nakakalimutan ko na yung exact words na yun, pero as for me and my house, we will serve the Lord. Sa Joshua somewhere after ng Joshua 8. Joshua 8 yata somewhere doon. Sige po. Okay, ito po another question. Siguro panghuli na po ito. Meron po akong 16 anyos na anak, pero habang lumalaki nagiging disrespectful. Lagi pong sumasagot sa amin ng tatay niya. Hindi na po namin alam kung paano disiplina ang gagawin. Okay. Ang mga teenagers ay hindi pa sila masyadong eksperyensado at nagagamit nila yon para i-conclude ang lahat ng bagay. Pero kasi, ang isang bagay na niaantay ng mga teenagers ay relationship. Yan. Yung parang pinaka-main goal ay relationship. Pero ipakita niyo ito. Patibayin niyo ang relationship between daughter and parents. Parent-daughter, parent-son. Pagtibayin niyo yung relationship. Paano yun? Sa bahay, bigyan niyo sila ng pagkakataon na tumulong sa inyo. Tratuhin niyo siya na mayroong marunong at capable na maging responsable para nagkakaroon din siyang chance magdesisyon ng sarili niyang pasya doon sa mga bagay na inihabilin sa kanya. Halimbawa,
inihabilin niyo sa kanya yung pagtapon ng basura, di pabayaan niyo siyang gawin yun. Huwag niyong monitorin na para, ayan, di mo na naman tinapon. Pwede mong sabihin sa kanya, uy, itapon mo yung basura. Okay, habang andyan, dali, itapon mo na. In a gentle way. Dahil kinikilala mo. Nagbibigay ng confidence. Dalhin niyo siya sa mga department store kung saan namimili kayo. Ano kailangan nating iluto sa palagay mo? Bigyan niyo siya ng pagkakataong pumili at piliin ko ano yung tamang gulay. Bayaan niyo siyang magkamali. Bayaan niyo siyang Pwede niyong gabayan, pero huwag niyo naman didiktahan. Na-appreciate ko, nung ako'y teenager, dinala ako ng strict akong tiya. Dinala ako sa palengke. At sinabi sa akin, ikaw pumili ng sibuyas. Di ako naman, kuha lang akong ganyan. Hindi ganyan. Ipisilin mo yung matigas, yung makintab, tsaka matigas yung buo. Bawal lang pisilin, kuya, ngayon. Magagalit yung mga tindero. Ano pa niya yung kuko niya, ginaganon pa doon sa dulo. yung merong usli na ulo, gaganon pa niya para malaman niya. Baka may bulok-bulok nga naman. Ayun. Pagdating naman sa isda, hindi ako naman, kuha ko isda. Hindi ganyan. Tingnan mo, yung malinaw yung mata, pula yung hasang. Gano'n. Recently, namili ako ng isda. Pula yung hasang, yung pala, food color lang. Oo nga yan din sana sasabihin ko. Naku, ingat din po kayo. Pinu-food coloran na ang isda ngayon. Oo. At na-appreciate ko na nung tinuturo niya sa akin, bagamat hindi ko gusto yung pagkakagawa sa akin, natutunan ko. Huwag kayong bilang magulang, huwag tayong matatakot magkamali sa instruction natin. Pero huwag lang tayong magkamali sa pag-ibig natin sa kanya. Ibig sabihin, mas maganda kung isasama siya sa palengke, uutusan mo siya, papipiliin siya, bigyan mo siya ng layang pumili. Kung magkamali man, huwag niyong yuyurak-yurakan. Kasi relationship ninyo ang higit pa kaysa doon. Paano kung ayaw sumama, kuya? Yung ganyang edad, naku. Dapat sumama. Anak niyo at 16 years old pa lang naman Dapat matutunan niya, sabihin niyo sa kanya, kung ikaw ay matanda at may trabaho na, gawin mo yung gusto mo dahil doon na sukat mong responsable ka na. Kaya mo nang bunuin, kaya mo nang magbuhay ng bata. Nasa pagsasalita yan. Tingnan nyo, pag sinabi niyo ganito, ikaw, pagka malaki ka na, pagka marunong ka na gumawa ng bata, pagka marunong ka palaki, doon ka na, sige, munta ka muna. Yan, gano'n. Palagay nyo ba papakinggan kayo pagka ganyan ang tono nyo? Yan, halika anak. Ibigyan kita ng turo ko sa'yo kung paano ang maging adulting, ha? Okay, now, open ka lang dapat. Dapat open ka lang. Para mag-gets mo naman yung natutunan ng daddy mo. Para namang tanga yung tatay mo, hindi ka maturuan, di ba? Sige na. Come on, let's Goralettes. Goralettes tayo. I-show ko yung mga achuchuchu ng palengke. Very 80s naman yung Goralettes na. 80s ba? Ano ba uso ngayon? Hindi ko na rin alam. Oo. Ano tayo? Go? Gina G ka na? Gina. Gina. Oo. I'm gonna show you the G. Okay. Pagka meron pa G, galunggong. Pagka sumama ka sa akin, I'll show you the G. And then you will feel the G. Okay. Yeah. Gusto mo kumita? Halika. Total, gusto mo kumita? Halika. Bigyan kita ng pagkakataon dito. Yan. Maraming mga aspeto. Nag-i-explore talaga. Unawain nyo na, mga teenager. Kapag naramdaman na pwedeng i-explore, may kakayahan na ako, meron na, pwede na lumabas, kaya ko na, dapat explore ko, ano ba pakiramdam kapag nakasuot ako ng ganito, yung tita pusod, tsaka yung short, ano kaya pakiramdam nun? Ganon ang mga naiisip ng mga teenager, pero sasabihin ko sa kanya, anak, ano ba yung pakiramdam na mayroong moralidad at maayos ang samahan natin dito sa bahay? Ano ba yung pakiramdam kapag may respeto dito, tsaka yung nagagalangan tayo, ano ba pakiramdam nun? Unahin mo yung mahalaga, yung ating pamilya, sa atin, yung values natin. So don't forget those values. Speaking of yung pagsusuot ng maikli, kuya, ang defense ng mga bata diyan ay disente akong tao.
Yung depende sa inyo kung paano nyo ako titingnan. Problema nyo na yan kung para sa tingin nyo ay hindi modest ang pananamit ko. Ay, nako. Ang ibig sabihin nun, hindi ka nakakasense ng kapwa mo. Sige, wala kang mali siya dun sa iyong sarili. Pero hindi mo kinonsidera na may ibang mga tao na hindi maiiwasang mag-isip ng gano'n. Ikaw ba naman? Sasabihin ng tiya ko, ano ba naman yung kasuotan na yan? Ba't yun pagka-iksi-iksi ng shoes? Yung litaw na yung kuyukot. Yung tiya ko sasabihin, minsan mas malala. Yung isa kong tiya, sasabihin, ba't naman ganyan magbihis yan? Litaw na kaluluwa. Na ganun. Luma na yun. Pero masyadong... Sasabihin pa, nagdamit ka pa. Buti pa maghubad. Di yan ko mas malala yan. Pero paano nga yun? Paanong ituturo ng mga magulang yung pananamit ng tama? Kung nasimulan na rin, Kuya Pilo. Nakabili na ng marami sa Shopee. Mami? Nakaano na ako. 8 na pieces ng midrib ang tawag natin dati dun Pero ngayon, iba nang tawag May pressure talaga ang peers. Lahat halos lahat, gano'n ang gustong gawin Yung mga usong-uso, may laslas yung, alam mo yun, yung susuot ng pantalon, may laslas, yung sira-sira, parang... Bibilin mo ng maayos, sisirain mo. Sirain mo, biblade na gano'n. Aba, meron pang iba, akala mo sa tuhod lang sinisira. Aba, tataas pa yung sira hanggang dito sa may bewang. Hindi kita na yung singit. Gano'n. Parang kung ano man yung kulay ng panty mo, nakita na doon. Gano'n sila, gano'n yung kasuotan. Now, possibly dahil naging kalakaran sa bahay, yung makiuso. Eto yung uso. Wala tayong pakialam kung anong susuotin. Basta kung anong uso, gano'n tayo. Yung mga bata lalo, gustong makiuso dahil kapag uso, in sila, kabilang sila doon sa mga grupo na na-form sa mga teenager. May mga grupo na superior ang dating, lalo kung yung grupo na yun ay nasa antas ng mga mayayaman, di para ganda ng kanilang pakiramdam pagka yung suot nila ay suot mayaman din. Yung mga suot mayaman, pagka nagsuot ng ganitong kalaswa, di mayaman ang unang naiisip, hindi na yung laswa. Pero kailangan matutunan na ating mga anak yon sa pamagitan ng ganito, itong technique. Sa inyo, pinapahalagaan niyo ang modesty, yung mga magulang niyo rin nagmumodelo noon. Dadalhin niyo sila sa mga modest na places. Papipiliin niyo sila ng mga damit sa mga modest na mga damit, sa mga modest na mga lugar. At hindi kayo pumupunta sa mga modest, sa mga pangit na lugar. Yung mga anak, yung tatay nagpupunta sa bar, kaya gumagaya at ginagaya lang din ang kanilang mga anak na lalaki. At kung ano yung itsura ng mga babae sa bar, di yun na rin ang nagiging kalakaran dun sa kanilang bahay. Kaya nakita nyo, una, yung preventive nun, bilang magulang, huwag tayong sumabay sa ganun. Ngayon, kapag sila ganyan na talaga, paano nyo masusutil talaga? Nakikita yung influensya ninyo, nakikita na yung reputasyon ninyo. Kayo din ganun din kayo manamit, tapos pipigilan nyo ako. Ngayon. Magsimula pala kayo sa sarili nyo. Oo. Huwag kang magdamit ng ganyan, tapos ikaw kung magdamit ka, halos bikini na isuot. Yung pala, hinihiram lang ng damit mo, ng anak mo yung damit mo. Ayun. Sa'yo to, mami Yung sila ngayon na ganyan ang kalakaran, you're gonna have to choose their friends. You're gonna help them be wise about who their friends are. Mahirap ipabigay yung halaga ng pagiging disente. Pero pagka naiparanas yung pagiging disente, makukuha niya yan. Okay, eto. Ang disenteng pananamit ay disenteng pakikipag-usap sa kapwa, disenteng pakikitungo. Kaya dalhin niyo siya sa mga lugar na mayroong mga disenteng paraan. Halimbawa, yung nanay ko, nung bata pa ako, teenager ako, dinadala niya sa opisina. Mga disenteng tao na andon, ayos ang damit, at kapag nagtanong sila, tinatanong nila, what's the proper way to say? How do you answer? Yung tinitingnan yung polite, yung ethics. Natuturuan kami ng ethics dahil alam namin kung paano makitungo doon sa mga matatanda during that time. Okay. Dalhin nyo sila sa mga disenteng lugar. Ipakilala nyo sa mga matatandang mga kamag-anak ninyo na may disenteng pakikitungo. Ganun.
Hindi yung mga mura ng mura dahil nung naranasan mo na dinala ka doon sa mga magulang o doon sa tiyo-tiya na walang ibang ginawa kundi mura, di nakita nila yun yung ginagawa ng adult. Pwede naman pala. Oo, di ba? O, di paano na? Mm. Huwag ganun. Kaya nga, unless ipakita nyo yung supremacy ninyo doon sa mga kamag-anak nyo, nasasabihin, "Hoy, huwag kayong magmura sa harapan ng anak." And mag-away kayo kung talagang galit. Better na wag doon. And it's good place na dalhin nyo sila sa dissenting church. Kung saan yung church ay naniniwala din sa ganun, sa dissenting pakikitungo. Isa pang paraan para malaman ng dissenting pakikipag-usap. Dalhin nyo siya doon sa mga lugar na nakikipag-transact kayo. Dissenting pakikipag-usap ang gagawin nyo para makita din ang mga anak ninyo. Ano yung dissenting pakikipag-usap? Halimbawa, nagbebenta ka kasama mo anak mo. Okay, halimbawa, kayo ay nasa opisina at naalalaman niya kung paano ka sumagot sa telepono. Ano? O kahit sa bahay, kung working from home ka, mas makikita nung anak mo kung paano ka makapag-relate. Yung leading by example, malaking factor po yun. Mahirap, pero it's all worth it. Kasi nakikita ng mga bata, di lang sa book na babasa o kaya natututunan sa online class, nakikita rin sa pang-araw-araw na pamumuhay. And it's a daily challenge. Yeah. Opo. Now, at authority. Mahirap supilin ang mga teenagers sa pamamagitan ng otoridad. Pero kailangan ma-influensya mo sila sa pamamagitan ng iyong integrity. Kailangan makita ng anak niyo na meron kayong integridad. Kapag nakapag-usap kayo doon sa teacher niya, may integridad. Alam niya na hindi kayo yung madaling magalit, na naninigaw ng isang babae o isang lalaki, na basta, hindi ganun. Makikita ng anak ninyo na mahusay kayo, may technique kayo na hindi niya naiintindihan pa, hindi niya alam kung paano gawin. Matututunan niya lang mula sa inyo. Kaya yung trust sa inyo magpapatuloy at ang pakikipag-ugnayan niyo maganda. She will need you. Yun yung main thing. She's gonna need you when it comes to wise decision making. And also, yung kasi concern niya yung disrespectful yung anak eh. Oo. Ang pwede nating ibalik sa ating mga anak is to treat them with respect. Yes. Kahit po dinidisrespect tayo ng mga anak natin, panatilihin po natin yung respeto natin sa kanila bilang mga anak natin at bilang mga precious ones ng ating Diyos. Yung maraming grabe, sayang, kulang oras. Pero I appreciate that. Ang ganda ng ginawa ni Christ ng Diyos nung kinausap niya si Job. Maraming tanong si Job pero hindi sinagot ng Lord. Kakaiba yung technique. Sinumbatan niya. Sinumbatan ni Job ang Diyos. Pero sinabi ng Diyos, hindi naman sa pagmamayabang ng Diyos, pero tinanong niya si Job. Sino? Sino ang lumikha ng langit at lupa? Parang sinabi ng Diyos doon na, "Hoy." Parang feeling ko ang taas ng kilay, Lord, pero totoo naman di ba? Parang pina-realize niya kay Job yung sovereignty niya. Yeah, and not only that, the main thing is, Job, mali ba ako nag-desisyon sa'yo? Yun yung main thing. Parang, ang bobo-bobo ko ba at kung mag-desisyon ako sa buhay mo, ang tanga-tanga ko? Kung ito nagawa ko, ito, ibig sabihin yan ba, hindi ko kayang gawin. Bukod doon, hindi yung sa lakas kundi yung sa, ito ginawa ko, nilikha ko to, maraming kabutihang naidulot ito. Ikaw nilikha kita. Hindi ba mabuti? Yung pagkakalikha ko sa iyo, kung ano man na nangyari ngayon. At doon, yan yung challenge sa ating mga parents. We show how much we love our children so that they will understand na, hey, look, loving you is not wrong. I'm loving you. This is what I'm doing. I'm loving you. Pakita niyo naman, namamahal kayo kaysa kung puro galit ang nalagay. Loving you is not wrong. Protecting you is not wrong. Helping you dress well. Helping you have a decent reputation. That's not wrong.
Mahirap. Pero papuri po sa Panginoon dahil yung sovereignty po niya ay nananatili po sa atin, no? Na biglang naalala ko rin yung confrontation ng Diyos kay Moses, no? Very sweet na conversation nila. Napaka-pasensyoso ng Panginoon, no, sa tao. Ang dami nating complaints, pero yun nga talagang nag-mark din sa heart ko nung binabasa ko ngayon yung sa Numbers 11 na ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay nila. Naitawid na sila Nakita nila mismo kung paano nagbukas yung dagat at nagsara nung sila'y nakatawid. Nung mga panahong nananawa na sila sa mana at gusto na nila ng karne, gusto na naman nila bumalik sa Ehipto at nagrereklamo sila sa Panginoon. Ito ang aming kinakain. Kaya nung sinabi ng Diyos na kay Moses na ganun, hindi maikli ba ang kamay ko para abutin ka? Wala ba akong hindi kayang gawin? Iyan po ang tanong din ng Diyos sa atin. Yeah, exactly. But always believe, always hope, always persevere. Tiyaga lang. Ang reputasyon natin, it takes time. Pero pagka naramdaman nila yon, wow, all the way, kasama mo siya. Yeah. Amen. And with that, Kuya Pilo, tayo po ay manalangin. Isama po natin yung ating mga kababayan sa Ukraine at yung maging yung bansang Russia din po, ipanalangin na rin po natin. At yung transitional anxiety ng ating mga kaagapay. Yes, okay. Let's pray po. At kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Kayo may-ari ng lahat ng aming mga pangailangan, lahat ng mga bagay na tumutugon sa aming mga hinaing. Kayo ang mayroong otoridad sa lahat ng mga pagkakataon. Ano man ang patakaran, ano man ang ipapatupad na batas para sa amin, alam namin. Sumala na ito sa inyong kamay. Mayroong mga mabubuti kayong nagagawa at nagagampanan mula dito dahil ganun kayo Hindi mapipigilan ng inyong kabutihan. Pag sinabi ninyo na meron kayong planong mabuti, natutuloy po yun. Hindi yun napapaatras o hindi yun napipigilan kahit anuman. Maging digmaan, maging kabigatan, maging sakit, kahit anong lawak pa, anuman taas o anuman ang lalim, anuman yung dipa, anuman yung kitid. Because all these things, nothing will separate us from the love of God. Neither depth nor width or height, neither things to come or things from before or things at the present. Nothing will separate us from the love of God. Lord, mayroong mga milagrong nagaganap po ngayon maski doon sa mga taong nasasalanta ng giyera sa Ukraine, sa Russia. Dahil sa magkabilang panig, alam po, mayroon kayong damdamin para sa bawat isang tao na nangangahulugang bawat isa sa kanila sa milagro at sa kabutihan ng inyong intensyon, nagkakaroon din sila ng kani-kaniyang konsyensya tungkol sa pakikipag-unay sa kapwa. At nawa, maging makatao ang buong mundo, bagamat mayroong mga taong nagugumon ng ideolohiya, para bang yun yung dadalhin nila sa kamatayan. Pero sa kahuli-hulihan, yung may akda ng buhay ang siyang aming papanagutan. Kayo pa rin ang papanagutan namin patungkol sa buhay ng aming kapwa. Hari nawa, yung aming pananagot sa inyo ay yung pagkalinga lang ang makita nyo. Pagkalinga lang sa kapwa ang makita nyo mula sa amin. Upang pagharap namin sa inyo, makita nyo, Panginoon, ay kami po tumugon at ginawa namin ang sapat para sa harapan ninyo. Sa darating na panahon, maraming mga bagay ang nag-aagam-agam sa amin. Pero ituro nyo sa amin yung tamang pagtimbang ng aming mga pinapahalagahan. Dahil maaring mayroong dudulot ang pagbabago na ito. Pupunta na kami sa work from office, pupunta na kami sa on-site na service. Maraming pagbabago pero hindi naman ito yung mga bagay na sasabihin namin mamatay na lang kami para lang hindi magbago. Hindi naman po. Alam namin na kayo, Panginoon, nagbibigay sa amin ng pagkakataong makahango, maka-adjust, magkaroon ng transition sa aming
pagbabago. Dahil sa kahit paano, mayroon pa rin kayong ikinikilos doon. Sabi mo nga, kung ano yung balak niyo sa amin, nang bata pa kami, bago pa kami pinanganak, alam mo na kung ano yung igagawad sa amin. Kilala niyo na kami. Siguradong na-compute niyo na. Pinansya niyo na, tinimbang niyo na kung ano yung magiging kakahinatnan namin. At hindi yung maapekto ng kahit anong pagbabago. Gawin niyo kami matibay sa pananampalataya na ganito. Siya rin magdudulot sa amin ng katiwasayan ng pag-iisip. Sa lahat ng mga taong na nakikinig po ngayon, sa lahat ng mga tao na inyong tinawag, binigyan pagkakataon na marinig yung kanilang hinaing o kanilang mga nararamdaman, idulot mo po, Panginoon, na yung kapanatagan po ninyo ay dumating doon sa kanila. Hindi ito magic na biglang magiging panatag, kundi buksan ng aming puso sa posibilidad na yung kapanatagan ninyo ay epektibo sa aming paraan ng pakikitungo sa pang-araw-araw. Hindi yung galit, hindi yung hikbi, sama ng loob, hindi yung kulang. Yung bukas kami sa posibilidad na ikaw, O Diyos, yung paraan mo, effective pa rin kahit ngayon. At ituro mo sa amin na maranasan yun, sumakay dun sa paraan ninyo. Kahit sa gitna ng pagmamahal ng mga gasolina, kahit sa gitna ng mga kakulangan, hindi matitigilan ang iyong pagmamahal sa amin. May magagawa, may mangyayari, hindi kami mamatay dahil dito lang. Hindi. Kayo, Panginoon, ang buhay. Sinilang niyo kami. May dahilan ka. The time will come. You will call us. For a moment, that will happen because you believe you prepared us for that. In this coming season, Lord, for the changes, things that happen, thank you. We will be blessed. You are there with us. And we appreciate you in Jesus' name. Amen. Amen, amen. At dito na po nagtatapos ang programang Heartline ngayong Biyernes po. At excited po kami na muling makasama po kayo sa susunod na Biyernes. Ako po si Jo Cabrera Alabastro sa ngalan ng ating mga kaagapay sa Bukawi Transmitter Site sa ating engineering team. Thank you kina Eileen, Ivan, Chris, Wen at Abby at syempre kina Reggie, JV, Benjo at Nathaniel. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ito naman po si Kuya Pilo. Kami po ay nagsasaya na makarinig mula sa inyo hanggang sa muli po next Friday. Pero may Heartline po sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes at Biyernes muli. Okay? Magandang gabi sa inyo at nawa maka-tune in kayo ulit dito sa Heartline kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Good evening po. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.